Lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kasiguruhan. Lahat ay naglalaho, namamatay. Subalit ang banal na kasulatan ay may magandang balita. Sa ikalawang pagparito nating Panginoong Hesukristo, lahat ay mababago. Wala ng karamdaman, wala ng luha, walang kamatayan. Sapagkat may buhay na walang hanggan. Kailan ito mangyayari? Paano? At ano ang pamamaraan upang matamo natin ang pag-asang ito? Aalamin natin ang buong katotohanan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umaawit. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tingin. Isang mapagpalang araw ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli na naman po narito ang inyong programang Simula, Usapang Senior. Dito lamang sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At inyong makakasama sa loob ng isang oras at magtatalakay tayo ng mga bagay-bagay na may kabuluhan, lalo tigit sa ating mga tinatawag na mga senior citizens o old age or golden age. At ito rin ay para sa lahat. Hindi lang po ito para sa mga senior citizens. Ito po ay para sa ating lahat. Kaya welcome po kayo sa ating program. At sana ay magkaroon muli tayo na isang masasabi nating mapayapa at masayang araw. Okay, kung ano man po ang inyong ginagawa at saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa tahanan o sa iyong gawain o sa nalansangan, samahan po ninyo sapagkat ang ating programa ay isang magandang kasama at isang mabuting kaibigan. At welcome po. At ngayon po ay nais kong kunin ang pagkakataong ito na i-welcome yung ating mga taga-subaybay na hindi ko na nababanggit ang kanilang pangalan. Subalit ngayon, nagpapasalamat tayo sa ating AWR staff na nagbigay ng pagkakataon, no, na para naman na mabanggit namin kayo, no, na kayo ang aming mga regular na mga taga-subaybay. Of course, hindi namin nakakalimutan ang Adventist the International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Ang Naperville Remnant Film Church also in Chicago, Illinois. Welcome po kayo sa program. At nais namin banggitin ang ilang pangalan na aming gustong madinig ninyo para naman na mula sa aming mga puso, nais namin pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programa, ang mga sumusunod. At pagpasensyahan po ninyo dahil hindi ko po alam ang inyong mga addresses, no? Pero nais namin nakalagay ang inyong mga pangalan sa aming mga puso at sa record namin station. Katulad ni Luz Pusing. Welcome po. Si Lucy Kiabang. Okay? Kiabang. Okay? Ging Gloria Martiliano. Welcome po sa program na Simula. Gayon din si Mary Grace Acosta Olpindo. Okay, welcome. Erlinda Basilisco. Welcome sa ating
program ngayong araw na ito at nais ko rin banggitin si Gracia Day, okay? Ayin Asek, si Helen Aguilar, welcome po. Sana po ay patuloy kayong mag-text o sumulat sa amin para alam namin kung ano po ang inyong mga saloobin. At hindi natin malilimutan si Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po. So yan lang po yung ilan sa mga kaibigan natin. Napakarami pa po kayo, no? At patuloy naming binabati ngayon din ang aming kaibigan from Ohio, USA, si Seni Moser. Seni, Ma'am Seni, welcome. At of course, ang aming mga kaibigan from Tangalan, Aklan. Nais kong nais banggitin ito sapagkat na-meet ko yung kanyang anak na si Daniel, no? At binabanggit niya na masugi daw po kayong nakikinig sa aming programa, no, dito sa Simula. At nais kong banggitin ang say hello to Darlene Ojero. Welcome po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kayo din kay Inday Oñate at si Miss Bel Pabunan from National Museum of the Philippines, si Liobi Cabañez, Rebecca Ebora, Leti Sampang, at higit sa lahat ng mga ka-senior dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite, or kahit taga saan kayo, welcome po kayo. At of course, lahat ng mga, kung kayo ay bago sa aming program, welcome po at sana po ay lagi nyo na kaming pakinggan, subaybayan at pinapangako namin na marami kayong matututunan, mararagdagan ng inyong kaalaman. At sabi nga ng isang aking kaibigan nag-text sa akin, sabi niya, Doc Rom, maraming salamat sa program mo kasi nakakagaan ang pakiramdam at nakakalakas ng nagkakaroon kami ng pag-asa, nakakalakas ng katawan at nakakalakas din daw ng kakaroon sila ng pag-asa sa buhay. Tama po 'yon sapagkat ang katandaan, lalo na ang old age, hindi po yan dapat balakid para tayo maging masaya, malusog, at higit sa lahat kapaki-pakinabang. So habang po tayo nabubuhay, nandiyan po lagi yung biyaya ng Panginoon. Napakayaman po yan. Lagi tayo may pag-asa. Sa araw na ito, okay? Yung iba po ay sa ibang panahon, babanggitin natin ang inyong mga pangalan. Pero welcome po kayong lahat. At ang ating topics ngayon, no, nais kong ibigay kasi kung magkamisan nasusurprise lang kayo kung i-discuss. Pero ngayon pag-usapan natin yung una, nais kong pag-usapan natin yung kasi just recently ako ay nakasama sa isang hindi naman pagtitim, parang isang activity na ang pinag-uusapan ay yung problema na yung mga issue nila ng high blood pressure. At nais kong ulitin natin 'yan at pag-usapan natin yung ating DASH diet, no? Ayan po kasi alam natin na very rampant 'yan lalo na sa mga adults, no, yung high blood. At ang pangalawa natin pag-uusapan of course yung sisimulan natin series na ito tungkol sa Christ's second coming. Ayan po yung ikalawang pagparito natin Panginoong Hesukristo. Naiisip nyo ba yan? At ang pangatlo, pag-usapan natin yung tungkol sa kritisismo. Ayan, sabi ko nga lately ay nakasama ako. At isa yan sa mga issue na pinag-uusapan doon na paano ba i-handle ang isang criticism, especially if you are a leader, no? At kahit hindi kayo leader, may magandang payo tayo dyan. At of course, patuloy tayo sa ating prayer request. Kaya kung kayo po may mga nais na i-request sa amin, open po tayo. Ang ating po linya, 0976-200-6428. Ulitin ko po, 0976-200-6428. Just write and or text or call or whatever, kung paano, basta kumonta kayo. Mahalaga po ang inyong mga feedback sa amin. Kaya aasahan po namin
At of course, you have to like our Facebook and YouTube channels. Just text or write Simula, Usapang Senior ni Doc Rome Barrios at makikita nyo na doon. Even our past episodes. Ayan po. So, mag-uusap na po tayo right after this break. Okay? Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. Isa ba kayo sa mga nakakaranas ng high blood o high blood pressure? Mataas ba ang inyong presyon? Ang sabi nila, kapag daw tumaas, no, universally speaking, ang tamang blood pressure ay, ang normal ay 120/80. Okay? Yung 120 ayun yung systolic, yung 80 ayun ang diastolic. So what is systolic and diastolic? Okay, para ma-review tayo, yung systolic ayun po yung higher number, no, na dapat ay hindi tataas sa 120. Sabi ng ating mga manggagamot, ng mga experts. At yung systolic na yon, ayun po yung pagbuga, no, ng dugo sa ating artery para i-distribute sa buong katawan natin, sa lahat, mula sa buong pangatawan natin. At yung diastolic naman, yung diastole, ayun naman po daw yun yung pag naka-rest naman yung puso natin habang nag-absorb nag-iipon ng dugo para muling ibuga. Yun po yung diastolic, yung heart at rest daw na nag-iipon ng ating dugo na para i-distribute sa buong katawan. Kaya sabi nila pagka umabot daw na 121 to 129, meron ka ng may hypertension, tawag nila doon yung parang pre, or level stage 1, at gayon din yung kung ang diastolic mo ay lumampas ng 80, naging 81 to 90, ano na raw po yun, high blood na yon. Kaya dapat po ay maintain natin yan. Ngayon, ang sinasabi kasi ng ayon sa pag-aaral, okay, sa research, actually, one-third ng mga adult ages 60 and above, one-third doon ay merong high blood. May mga tao na may high blood. Kaya talagang sabi nga based on statistics, mas marami ang namamatay because of high blood than any other illness. Kaya ingatan po natin kasi pagka meron tayong hypertension, ano po 'yun, apektado talaga yung ating lahat, no, sa ating pangangatawan, yung puso, yung lungs, yung brain, lahat po apektado, kidney, ayan po apektado. Kaya dapat talaga na natin yan, nakokontrol natin. We have to lower our blood pressure. Wag naman po yung, yung isa naman, low blood. Pagka low blood din, parehong hindi mabuti yun. High blood at low blood. Kinakailangan po, normal lang ating blood pressure. Ngayon, ang pinapayo nila, okay, gusto nyo malaman kung anong sikreto, kasi based on the study, no, may ginawang study siguro mga 20 years ago, no, na 20 years ago pa, pero which is totoo hanggang sa ngayon, na sabing ganon, when the researchers conducting the Adventist Health Study compared those who ate meat regularly with those who seldom ate it, are those who never ate it, they saw results similar to the produced by the DASH diet. So meaning the vegans had the lowest blood pressure. So yun po, kasi yung ating mga cholesterol sa meat, talaga yan po yung nagpapataas ng ating blood pressure. Kaya ano raw ang sikreto? DASH diet. Okay, ano uli ang DASH diet? Sabi dito, dietary approaches to stop hypertension.
DASH, dash. At pag sinabing DASH diet po, okay, ito ay eating plan emphasizing fruits, vegetables, and other plant-based foods. And the DASH diet recommends eating at least 8 to 10 servings of fruits and vegetables daily. Ano raw? Ilan? 8 to 10 servings. Ang dami rin, ano? Kasi meal natin ay 3 times lang, diba? Kamisan. Pero mas marami pa raw, dagdagan pa natin yung fruits at saka vegetables sa ating mga kinakain. And these foods are naturally low in sodium and high in potassium, both of which help lower blood pressure. Ngayon, sige, let's be specific. The DASH eating plan promotes primarily plant-based diet and reduce consumption of meat and other animal foods that have a lot of saturated fats. Thus, this diet is low in saturated fat and cholesterol pagka naka-DASH kayo. And because plant foods play a major role in this plan, it's also low in calories. The plan emphasizes, the plan or the DASH diet emphasizes fruits, vegetables, fat-free or low-fat dairy products, whole grain products, legumes, and nuts. It allows moderate amounts of skinless poultry, like chicken, basta skinless daw, just moderate, and fish for those who want to eat some meat, sabi ganon. But it restricts a consumption of red meat. Ayan, tandaan nyo. And refined foods, sweets, added sugars, and sugar sweeteners, sweetened beverages. Ayan. So yun po. Kaya kung gusto natin na mag-normal ang ating mga blood pressure, yes, settle for DASH diet. Ayan po ay payo sa atin sapagkat para rin po yan sa ating kalusugan, kabutihan. At alam natin na kapag tayo ay malusog, maging masaya tayo. Mahirap yata maging masaya pag may nararamdamang hindi mabuti sa ating pangatawan. May mga sumasakit, di ba? Kahit gusto pa natin ngumiti, minsan mapapaano tayo mapapasimango tayo dahil sa sakit, no? Kala tuloy ng mga tao sila yung sinisimangutan natin. Anyway, ayan po kasi kasama diyan talaga ang social life. At alam natin na of course hindi lang naman na pagkain, no? Based on that, meron pa dapat tayong isama diyan at regular exercise. Tapos at least 30 to 60 minutes, okay? 30 to 60 minutes moderate activity. Ano 'yon? Walking and your daily chores na hindi mo kailangan laging nakaupo o kaya gumamit ng sasakyan o ng elevator o kaya lang ay lalakarin na lang, no? Pag tumatayo lagi kahit ikaw ay nasa opisina mo, mag-pause ka, tumayo at total unplug sa screens or computers. Tapos bantayan din po natin daw yung ating weight at huwag natin pabayaan overweight tayo, no? Bawat-bawas kasi sa weight daw ay nakakatulong sa tamang sirkulasyon at pintig na ating puso, ang pag-pump na ating puso. Avoiding alcohol kasi ang alcohol nag-i-increase siya ng blood pressure. Nakakataas ng dugo yan. Getting adequate sleep, okay, at least 7 or 8 hours nightly. Okay? And then living balanced life, which means including time for relaxation to counter the stress of living. Di ba? Mag-relax, enjoy, and getting adequate sunshine daily or taking vitamin D supplements. And of course, ito yung huli, refrain from smoking. Yan. So yan po, kung gusto natin, at least more or less may idea na tayo para tayo magkaroon ng normal blood pressure. Mahalin po natin ang ating puso, mag-DASH diet po tayo.
Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kasama at patuloy na concern tayo dapat lahat sa ating kalusugan. Gusto ko ay lahat tayo ay mapanatili natin ang ating magandang pangangatawan, masaya, magandang kaisipan, at higit sa lahat, kapaki-pakinabang. Okay? At ngayon po ay pag-uusapan natin ang New Start, panibagong simula. Alam niyo yung programa natin na Simula. Kaya ito yung pinamagatang Simula kasi lagi tayong babalik sa simula, di ba? Ang hindi marunong, lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa parorona. Kaya kailangan natin simula. Itong kasalukuyan natin, galing ito sa pasimula. Diba? Continuation lang ito, no? At lahat ng ating buhay, continuation lang yan from creation, of course. Galing lahat sa Panginoon yan. Kaya dapat lagi nating nasa isip yung ating sinimula. Ano ba yung talagang panukala sa atin? At alam natin yung panukala ng Panginoon nang lalangin niya sa libutan. Sa loob ng 6 na araw, 7 araw nagpahinga siya. Pero nung lalangin niya sa libutan, talaga ang nasa isip niya, bigyan tayo na isang magandang tirahan. Paradise, no? Kaya talagang paradise yun. Na loss nga lang, paradise loss dahil sa kasalanan. At ayan ang gusto rin ng Panginoon na maibalik sa atin. Kaya tayo ay nagsisikap ngayon na makita natin ang kanyang panukala, ang katotohanan, na mababasa sa kanyang banal na salita. Kung re-reviewin po natin kasi ang banal na kasulatan ng creation, no? At tingnan nyo, ang creation, no, ay talagang nilalang ng Panginoon, no, na lahat ng bagay ay perfect, no? So napag-aralan natin na kung paano nilang ng Diyos sa libutang ito si Adan at si Eva ay inilagay sa magandang halamanan na tinatawag na Eden at binigyan ng kapamahalaan para sila yung manage o mag-alaga ng lahat ng mga halaman, hayop at lahat ng kanilang kapaligiran. At ayon sa tala sa Biblia, ang paglikha ng lupang ito kay Adan at kay Eva ay nangyayari noon mahigit 6,000 years ago o 6,000 taon na ang nakaraan. Dahil sa nagbigay daan si Adan at si Eva, okay, sa kasalanan dahil kay Satanas na tinatawag na ahas, kaya yung kanilang magandang buhay ay sumailalim tuloy sila sa mga pagtitiis, pagdurusa, kapighatian, at habang sila'y nabubuhay. At ayan ngayon ang ating karanasan. Dahilan sa kasalanan ng isa, lahat ay nagkasala, sabi sa banal na kasulatan. Kaya pati ang kanilang 2 anak, si Cain at si Abel, ay hindi naging exempted doon sa kasalanan, yung dulot ng kasalanan. At doon nga naganap ang unang murder ng patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahilan sa galit o pagsiselos, no? At ayun ay isang indication na talagang nawala na yung perfection na unang plano ng Panginoon. Kaya sa dakong huli, okay, alam natin na magkaanak si Adan si Eva, no, bukod kay Abel at Cain ay lumaki na lumaki ang mga batang ito, nagkaroon ng sariling mga anak, yung mga ibang anak ni Adan at ni Eva, at talagang
hanggang magkaroon rin ng maraming tao sa lupa na gaya ng sinabi ng Diyos, magparami sila. At dito nga sa ating karanasan na to sa simula, sa pamamagitan ni sa Genesis 5 o Genesis 5, kung susundan natin yan, alam niyo po ang nangyari na nalaman natin ng pag binasa niyo yung Genesis 5, yung talagang longevity, yung mga edad ng mga tao noon umaabot, no? Si Methuselah o si Matusalem, 969 years old. Ganong kahaba ang buhay noon, no? At lahat sila mahahaba ang buhay. At ayun ay masasabi natin na isa yan sa mga original na plano ng ating Panginoon, yung mahabang buhay na yan. Kaya lang nagkasala, pero kahit na 969 years old inabot ni Methuselah, lahat ng tao na mahabang buhay noon ay naglaho din, namamatay din lahat sila. Lahat sila ay namatay, no? Si Seth, si Japheth, lahat sila namatay din kahit mahabang buhay nila. Hanggang sa lumaw na, nagkaroon ng baha, panahon ni Noe, di ba? So binabalikan natin yung ating simula, panahon ni Noe, dahilan sa kasalanan, talagang ang Panginoon ay talagang nilipol niya, no? Dahil sa talagang uncontrollable na kaya nagbigay ng 12 years, 12 years na ginamit si Lolo Noe, si Noah, na na warningan sila na magkakaroon ng baha, no? For 12 years, tandaan niyo 'yon. Magkakaroon ng baha. Kaya magsisi na kayo at manumbalik kayo sa Panginoon kasi mga tao noon nagkanya-kanya na, naging selfish na, naging nag-indulge na sa mga inabuso na nilang lahat ng bagay sa kanila, lahat ng kasamaan nandoon na. Kaya for 12 years, alam niyo ba na nangaral si Noe na para maligtas sa mga tao, no? Na para magbago. Wala nagbago. Ang 8 lang sila, si Noah at saka yung wife at saka yung 3 anak at ang kanilang asawa. Kaya 8 lang sila, no? Ayun, kaya sila lang nakaligtas sa dilubyo. At pagkatapos ng isang taong baha, okay, ay nagland yung kanilang daong, no? Yung ark nila sa Ararat, at doon nagpasimula silang mag-spread out, no? Yung mga anak ni Noe at kanya-kanya. Pero ganun pa rin ang ginawa ng mga tao, na ganun pa rin, nagtayo pa rin, no, yung ang Tore ng Babel. Nagtayo pa rin sila kasi gusto nila malibre sila, baka uling bumaha. Gusto natin magkaroon ng mataas na tore para hindi abutin ng baha. Pero anong ginawa ng Panginoon ay pinag-iba-iba ng Panginoon ang kanilang mga lengguwahe para hindi sila magkaintindihan at hindi nila matuloy yung kanilang binabalak na Tower of Babel. At hindi sila kasi nakinig. Sabi ng Panginoon nga hindi ko na lilipulin ang salibutan sa pamagitan ng baha. Hindi sila nakinig. Nagtayo pa rin sila ng tore, pero in the long run, ayun pa rin, naging masama pa rin. At nakita natin, no, throughout history, mula pa ng pasimula, no, kahit na yung mga tao, o tawagin man natin mga Israelites, ay talagang hindi sila tumalima o hindi sila nanampalataya sa Panginoon hanggang sa panahon na yan. Kaya yan po yung dahilan, no, ng kung bakit nangako ang Panginoon, no, na siya ay muling babalik. Tandaan natin yan. Para iligtas, no? Ngayon ay para muling maibalik yung Eden o yung garden, yung original na garden na pinangarap ng Diyos para sa tao. At ayan nga yung sinasabi natin, yung Eden na yan, ayan yung langit na bayan. At tandaan natin, maganda ang kanyang sinabi sa John 14:2 and 3. Okay?
Basahin siguro natin ang direct from the Bible yan. John 14, okay? Verses, okay? Simulan natin sa verse 1. Okay? At aking babasahin po direct from the Bible. Sabi rito, huwag, sabi natin Panginoon, si John the Beloved, no? Ito yung pinakamalapit na, okay, siya yung sumulat din ng Revelation, Apocalypse. At itong si John the Beloved, kaya tinawag John the Beloved, malapit sa puso niya at Panginoon sapagkat kilalang kilala niya ang kanyang master. Sabi niya sa John 14, aklat ni Juan, Kapitulo 14, 1-3. Babasahin natin. Huwag mabagabag ang iyong puso. Okay? Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay na aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Napakagandang pangako at salita ng Panginoon. Ayan ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. At ayan ay sinasabi rin niya sa atin ngayon. Kaya ang ating Panginoon ay naroon na sa langit kasama ang ating Diyos Ama. At inihanda na niya yung ating lugar. Kaya ang maliwanag dito, ang tahanan ang sanlibutan ito ay hindi natin to talaga tahanan. Tayong lahat dito ay mga mga manlalakbay, alien. Dahil ang tunay dapat, at pag sinabi natin sanlibutan, lahat dito may katapusan, lahat dito walang kasiguruhan, lahat ito masisira, darating ang panahon. At susunugin natin Panginoong Diyos ang buong sanlibutan. Kaya wala ritong hindi matutupok, no? Kaya ngayon, ang ating Panginoon ay tinatawagan tayo na manampalataya tayo sa Kanya sapagkat malapit na ang Kanyang pagdating. Pinag-usapan niya ng Kanyang mga alagad. Kailan kayo darating? Ano ba ang mga tanda na talagang malapit na ang inyong pagdating? At ayan po yung iba nating pag-uusapan sa mga darating na mga episodes natin. Pero ngayon, ang mahalaga, maliwanag ng ating Panginoon ang nagsabi na siya ay naghahanda ng dakong ating kalalagyan sa langit, doon sa buhay na walang hanggan. At alam natin, no, na kapag ang langit na pinag-usapan, malalaman din natin kung ano yung mga karanasan doon. At ang maliwanag doon ay walang hanggan. Ibig sabihin, lahat ng hirap, lahat ng hindi mabuting karanasan, hindi na natin mararanasan. Una, karamdaman. Pangalawa, yung mga pagtangis, kalungkutan, kahirapan, at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Gusto niyo po ba yon? Kayo po ba ay nais niyo po bang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na walang kamatayan? Ayun ay matatamo lamang natin sa ating pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Kaya patuloy po nating pag-aaralan ang kanyang ikalawang pagdating. At one thing po for sure, malapit na po yan. Kaya dapat po ay handa na tayo. Kayo po ba? Sa palagay nyo, handa na po ba kayo sa kanyang ikalawang pagparito? Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.
can almost hear The Father as he says and get my children at the midnight at the cry, midnight the cry. bride of Christ shall rise when Jesus Steps on on the clouds of gold. children And Christ shall rise to meet him in the air. and those that Remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again, and then those that remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again at the midnight cry when Jesus comes again. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Tayo po ay nasa segment ng Senior Wisdom. Ayan. At ito pong Senior Wisdom natin, pag-uusapan natin dito yung kritisismo. Nakaranas na po ba kayo makriticize? Nakaranas na, palagay ko, wala sa atin na hindi nakaranas yan. Lalo na kapag ikaw ay isang leader o isang nangunguna ka at ikaw ay isang successful na tao. May sabi nga wala kang pupuntahan daw eh. Kasi ang mga tao, kahit na sabi, damn if you do something, you're damned if you don't. Ibig sabihin, kahit na raw gumawa ka na mabuti, may masasabi pa rin ang tao. Kahit gumawa ka ng hindi mabuti, lalo na may masasabi sa'yo. Di, ano sabi na iba? Di gumawa na lang. Ganun po. Kasi nga yung kritisismo na yan, talagang nature na po ng tao. Ayan dahil bunga ng ng kasalanan po. Although, hindi na may mga good criticisms naman, pero kung minsan, kahit na minsan good, talagang ano pa rin nakaka-apekto pa rin. Hindi naman siguro nakakasakit, pero apektado pa rin ang tao, no? Kasi lalo na tayo, sensitive tayo pag pinag-uusapan yung ating mga sarili at ating ginagawa. Dito ay merong isang kwento na sinasabi na pangalan ay Harold Nicholson, ay isang politician. At sinasabi niya na kahit na raw anong gawin niya, marami pa rin nagkikriticize sa kanya. Kinakailangan daw, marunong tayo mag-handle. At alam ko, one time na ikwento ko na sa inyo yung karanasan ni Abraham Lincoln. At ang tamang, paano natin i-handle ang kritisismo? Ang sabi niya rito, number 1, first, if you subscribe to a press-cutting agency, cancel your subscription. Yung ibig sabihin ay yung mahilig sa mga press conference o sa mga mahilig na mag-gathering para mag-usap-usap at pag-usapan ng mga issues, kung maaari raw iwasan na yon. At pangalawa, never laugh at your opponent's mistakes. Wag mo raw tatawanan. Ibig sabihin siyempre magkakaroon kayo ng
na ma-offend sila, no? At sasama rin ang loob sa iyo. Kapag ganun kasi kung kami sa pinagsisimulan niyo ng away, ng pagtatalo dahil may ginawa ka, minsan hindi mo natanda na ginawa mo 'yon, nagtataka ka ba't galit, di ba? Kaya wag ka na lang daw mag-react, lalo na tatawanan mo kapag may mga pagkakamali o punahin mo. At ang pangatlo, get used to hearing people attribute had motives to what you are doing. So, dapat daw masanay ka na sa pakikinig, no? Kaya mabuti take it in stride. Ibig sabihin, take it as a grain of salt, take it as an improvement. Marami tayong di ba? Minsan nakaka-motivate din minsan yung mga negative na mga experiences at mga negative na mga comments sa atin. Kaya take it as stride, masanay daw tayo. Pero ang kwento ni Abraham Lincoln napaka-simple, no? At sabi niya, kasi sabi nung kanyang secretary, Mr. President, bakit hindi po ninyo sinasagot yung mga kritisismo sa inyo? Marami silang sinasabi na laban sa inyo. Sabi nung secretary niya. Sabi hindi ko may bo. Okay? Sumunod na araw, sa pagkakataon sinabi naman, Mr. President, napapakinggan niyo ba ako? Sinasabi ko sa inyo, dapat po, hinaharap niyo yung inyong mga criticism. Hindi naman kumibo si Abraham Lincoln. Hanggang nawala na ng pase. Mr. President, pwede po ba sagutin niyo ako? Bakit po ninyo hindi sinasagot at hindi niyo hinaharap yung mga criticism na binabato sa inyo? Ang ginawa ni Abraham Lincoln, alam ko lahat ang iyong sinasabi. Naririnig ko silang lahat. Pero may ikikwento ko sa iyo. Nagkwento ngayon si President Lincoln. Noong unang panahon, sabi niya ganun, kapag bilog at maliwanag ang buwan, lumalabas ang buwan, napagkaisahan daw lahat ng mga aso na kumahol ng kumahol sa buwan. Kinakahulan nila yung buwan. Okay? Basta nag-iugali na nila kapag may buwan, maliwanag, at kumikinang, tahol ng tahol daw lahat ng mga aso. At umalis na si President Lincoln. Sabi ng sekretary, Mr. President, hindi pa po tapos ang kwento nyo. Sabi ni Abraham Lincoln, ayun yung kwento. Bakit kahol ng kahol ang mga aso? Sabi niya, kasi nandun yung buwan. Tama. Habang ang buwan ay lumiliwanag at kumikinang, kakahol ng kakahol ang mga aso. Napakasimple na ibig sabihin na hindi natin sila mapipigilan dahil ginawa na nilang habit yung pagkahol pagka nakakita sila ng buwan. Ganon din daw kapag nakikita nila yung ating mga gawa, mabubuti man o masama, kakahulan tayo ng kakahulan. So, bakit nagkini-criticize daw tayo? Anong ibig sabihin ni Abraham Lincoln? Dahil naandyan ang buwan. Maliwanag. At alam natin in our language, habang ang puno ay nagmabunga, no? Ayun ang binabato ng binabato. So that's how we should deal with criticism. Masanay na po ang ating kaisipan kasi we're damned if we do something, and we're also damned if we don't. Ibig sabihin, dahil naandyan ang buwan, hindi natin kayang pigilan na kumahol yung mga aso. O ibig sabihin, criticizing tayo ng criticizing.
dahil lalo na kapag tayo ay mabunga. Pagpalain pa tayo ng Panginoon sa ating leksyon na natutunan. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at ngayon po ay dadako na tayo sa ating pananalangin. Nais ko pong pasalamatan ang mga nagpadala ng kanilang mga request at ngayon po ay babanggitin ko na lang po sa ating dalangin ang kanilang mga pangalan at hinihilingan ko na kung kayo man ay may pagkakataon sa inyong personal prayer, pakisama po ang mga pangalang ito sapagkat dahilan sa naniniwala sila na kapag may mga tao o mga mananampalataya na tapat sa kanilang pagtawag sa Panginoon, tapat din ang Panginoon na didinggin at sasagutin ang kanilang mga panalangin. So ngayon po ay nais ko kayong ayayahan na sumandali tayong tumigil upang manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan sa banal na araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong mga biyaya at walang hanggang pag-ibig na pinapadama sa bawat sa amin. Salamat sa lahat ng mga karanasan at salamat sa lahat ng mga pagpapala na aming tinatanggap. Maraming salamat po sa mabubuting mga bagay na ibinibigay niyo sa amin, ang aming mga mahal sa buhay na ngayon ay nagbubunyi, nagpapasalamat at sila ay nakaraos o nakaangat sa kanilang mga suliranin. Salamat din sa mga tagumpay na ibinibigay niyo sa amin. Salamat sa mga pagkain, salamat sa mga bagay na nagpapasaya sa amin na nagmumula sa inyo. Wala po na po kaming dapat hingin sapagkat kayo na po nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan at kailanman sa pamamagitan ninyo kami ay hindi nangangailangan at kayo naman ay hindi nagkukulang sa pagtustos sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, meron po kaming mga mahal na kababayan, mga kapatid na humihiling ng iyong kagalingan. Unang-una si Nelson Ganyola. Nawa, Panginoon, bigyan siya ng kagalingan sa kanyang mga karamdaman. Gayun din si Edwin Makapagal, si Baby San Liamar. Gayun din ang kahilingan ni Lenny Valdez sa kanyang kapatid na si Edwin. Ano man, Panginoon, ang kanyang karamdaman, nananampalataya kami na inyong paghagalingin siya. Galing din kay Sarah Dugmo para sa kanyang anak na si Desiree Mariveles. Siya naman, Panginoon, ay humihiling na tulungan ang kanyang mahal na anak na magtagumpay sa kanyang pangarap at makapasa sa kanyang mga examination upang matupad niya ang kanyang pangarap na makapaghanap buhay at higit sa lahat maging pagpapala sa kanilang tahanan at higit sa lahat gayon din upang mapaglingkuran kayo. Tulungan ang si Maricar Bartolome, gayon din si Samantha at Jordan Ocasla sa kanilang mga karamdaman, si Willine Lorenzo at si Gemma Molina. Salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maranasan ang patuloy ang ganda ng buhay at higit sa lahat ang karanasan
na patuloy na malapit sa inyo. Tulungan din ang kanilang mga mahal sa buhay na alam namin na nakakaranas din ng mga hindi mabuting kaisipan at nakakaranas din ng mga kalungkutan, ng mga depresyon, ng mga anxieties, Panginoon, dahil sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, alam namin na walang imposible sa inyo at ang kailangan lang naming gawin ay manampalataya at tanggapin ang inyong mga promises at ang inyong mga pangako sa amin. At alam din namin na inyong pinangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan hanggang matapos ang sanlibutan ito. Tulungan, tanging-tangi, ang aming kaibigan si Brother Benny Pelomeno. Alam namin na mahal nyo ang aming kapatid na ito sapagkat patuloy siyang gumagawa at naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng social media. Tulungan si Brother Benny sa kanyang mga karamdaman at kung paano niyo siya iningatan ng mga nakaraang panahon. Sana, Panginoon, ay patuloy niyo siyang ingatan ngayon at patuloy din siyang gamitin sa ikatatapos at patuloy na pagbabahagi ng inyong kaligtasan at ang inyong pinangakong buhay na walang hanggan sa bawat sa amin. Tulungan din ang kanya may bahay na si Sister Neneng. Tulungan sila, Panginoon, na patuloy silang maging tapat sa inyo at patuloy silang manampalataya at panghawakan ang inyong mga pangako. Nais ko rin, Panginoon, ilapit patuloy ang aming mga taga-subaybay sa programang ito. Hindi po namin sila mababanggit isa-isa. Subalit kayo nakakaalam na sa pamamagitan ng programang ito ay makilala nila ang inyong tunay na panukala. Malaman nila ang panukala ninyo sa bawat sa amin na ayaw ninyong kahit isa sa amin ay mapahamak, kundi lahat kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan din ang taga-subaybay namin, ang kanilang mga tahanan, mga pamilya na kanilang kinabibilangan. Tulungan sila, pagpalain at patuloy nawa silang manampalataya sa inyo at patuloy na ibigay ang kanilang mga buhay at tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Tulungan din ang buong AWR ministry. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna, lahat ng tao na sa likod nito. Ikaw ang siyang gumawa at ikaw ang magsalita at higit sa lahat, ipatuloy naming maihayag ang inyong tunay na kadakilaan sapagkat ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming hantungan at ikaw lamang ang aming kaligtasan. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa. Ang lahat ay hinihiling namin at inaasahan naming tatanggapin, inyong tutugunin. Hindi alang-alang sa aming kami mabuti, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Lahat po ng bagay sa salibutang ito ay walang kasingguruhan. Lahat ay maglalaho, lahat mamamatay. Subalit, lahat tayo ay may pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayong dapat na maging suliranin sapagkat iisa, simple lang po ang kailangan. Kinakailangan tanggapin natin siya bilang personal na tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesukristo ay malapit na pong dumating. Kaya sana
sa oras na ito, atin pong hilingin ang kanyang pagpapala. Lumapit po tayo sa Kanya. Tumawag po tayo sa Kanyang pangalan. Sapagkat sabi niya, sino man po ang tumawag sa Kanyang pangalan ay maliligtas. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa araw na ito. At nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga nakiisa, si Pastor sa ating program, si Pastor Nerio Carranza, Andy Joaquin, si Reza Nabor, gayon din si Jonah, si Ma'am Irene Asidao, at nais ko pong also pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng aming program na nagiging patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mapabuti po ang programa. Kaya inaasahan po namin na patuloy kayong magte-text at tatawag at susulat para po sa inyong mga saloobin sa amin. At ako po si Doc Rom Barrios at patuloy pong nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless everyone.